Thank you, Lord. Yan, magandang tanghali sa ating lahat mga idol. Pagbabalik sa ating muting channel. Muli tayong mamana. Dito lang tayo sa sakop ng Barangay Punta Maria. Dito may Pantalan. Solo dive tayo ngayon. Wala nang tayo ng pangulam. Si Idol John, hindi natin makakasama ngayon kasi may naayos pa siya na buwan. Tawagin namin. Baklad. Solo dive lang tayo ngayon. Lang tayo kahit pangulam lang. Nung nakarang araw naman tayo dito, nakaulit tayo ng Bali. So hindi natin na-videohan kaya hindi natin may upload. Kaya ngayon nagbabaka sakali tayo na makapag-video tayo ngayon. Sana may mga isda na magpahuli sa atin. Wala tayong dalang krik natin o yung fish cooler. Nawawala. Umalis na lang tayo. Time check natin ngayon 1:51 tanghali. Abang-abangan lang natin kung anong mahuli natin na isda na makadilensya tayo at maging safe yung dive natin ngayon. Go! Pagkatapos natin mga idol mareload ang ating pana, agad na tayo na dumiretso dito sa may parte na madami yung mga coral at dito nakakita tayo ng isang klase ng snapper. Di pa naman ito kalakihan pero pwede na ito na iulam kaya tinira natin ito. Sa sobrang lapit ng tirahin natin itong snapper, bumuo ng malalim yung ating shaft dito sa coral. Kaya dinhandahan lang natin yung pagtanggal para hindi mabasag yung mga coral at hindi masira. Yun, salamat at natanggal na natin yung ating shaft dun sa coral. Ayos na rin kahit hindi kalakihan yung nahuli natin. Pwede na naman natin ito ulam, di naman natin ito mga idol sasayangin. Idol. Suklit to. Natin. Nice na ito. Laki. Pangulam naman, di naman natin Nag-drop tayo dito sa gilid. Ito yung bato na napandong kung tawagin namin. May bato na sumisilong sa ilalim. Minsan kasi yung mga malaking isda o samaral nagtatago dito sa ilalim kaya binabalik-balikan natin ang spot na ito pag namamana tayo dito sa Barangay Punta Maria. Ito yung madalas natin mapanaan ng samaral kaso lang minsan pag nakakapana tayo dito hindi natin nabibidyoan kaya ngayon nagbabaka sakali tayo na makakita dito ng isda at makapana. So pag dungaw natin sa bato, wala tayong nakitang isda sa ilalim. Kaya patingin-tingin tayo sa paligid, baka may biglang duman na isda. At hindi nga tayo mga idol nagkamali. Eto, may malaking mamsa na dumaan. Kaso napakabilis naman ito lumangoy. Kaya nang tirahin natin, di natin ito tinamaan. Sayang, malaki na sana itong mamsa. Mga 4 na kilohin na. Pero hindi naman ito para sa atin, kaya hinayaan lang natin ito. Pero nakapanghinayang kasi malaki na rin. sayang mga idol. Laki sana ng talakitok. Sayang. Nang bumalik. Sayang. Tinana natin, di natin natamaan. Laki na sana nun. Sayang.
Pakalipas ng ilang minuto, nag-drop naman tayo dito sa gilid ng mga bato o kantil kung tawagin namin. Dito na tayo nag-drop sa gilid o sa may mga malapit na sa buhangin. Kasi ito na yung malalim na parte. At ito nakakita tayo ng butko na isda kung tawagin namin. Kaya agad natin na itinutok yung ating pana dun sa isda na papanain natin o isdang butko. Kaso lang, ito yung nangyari. May biglang lumapit sa atin na malaking mamsa. Kaso lang hindi na nakatutok yung ating pana dun sa pwesto na dinaanan ng mamsa. Kaya napakasayang. Malaki na rin sana. Kaso ayaw rin magpahuli ng mamsa. Kaya hinayaan na lang natin ito. Hinintay pa natin ito ng ilang segundo. Kaso wala na talaga. Hindi na bumalik. Kaya umahon na lang tayo. Sayang. Ay, grabe. Balik yung kain na yung laki ng talakit. Ay, sayang. Ibang isda nakatutok yung pana natin. Biglang lumapit sa atin ng malaking talakitok. Sayang. Habang papunta tayo sa may Napla Island, ito na daanan natin si Bro Daryl na namamana din. Kaya sasabay lang tayo sa kanya para mamana tayo dun sa likod ng Napla Island. Sa dive natin ito, nandito na tayo sa likod ng Napla Island o likod ng malaking alon. Dito nakakita sana tayo ng malaking sweet lips. Nasa 3 kiluhin na ang estimate natin dito. Kaso medyo mailap at dumiretso sa ilalim. Kaya nag-change target na lang tayo. Etong salimpawon na lang o filefish yung ating tinarget. Ayos na rin ito na pangulam. Thank you Lord. Tinamaan natin itong salimpawon. Medyo mababa nga lang yung patama natin pero hindi naman ito makakawala. Gawa ng matigas ang balat ng salimpawon. Ulit tayo mga idol ng file fish. Dahil ngayon malaki sana ang tips. Kaso may ilap. Hindi nagpalapit sa atin. Ang itinira natin ng file fish. Napangulang idol. Pagkatapos nating masecure itong salimpawod, hindi natin inaasahan na makakita tayo at makakahuli ng malaking tangigi. Kaya eto, napana na natin, hindi na natin nabidyo sa pagtira. Gawa ng biglaan natin ito na nakita. Kaya agad lang natin ito na tinira para sigurado na mapapana natin ito. Agad lang natin ang pinana. Dublihan natin kay Bro Daryl. Dubli. At dito tinawag ko si Bro Daryl para i-second shot yung ating King Mac na napana. Medyo alanganin kasi yung ating patama. Kaya kinilangan ng backup shot para sigurado na hindi ito makakawala. Kaso lang nang tirahin ito ni Bro Daryl, hindi ito tinamaan. Ang hirap. Buta ka. Sinubukan rin natin na tusukin ito ng shaft ni Bro Daryl kaso hindi rin tumagos. Kaya hinawakan lang natin yung buntot at nahawakan naman natin. Thank you Lord at na-secure na natin itong King Mac nating napana. Thank you Lord. Kaya ko naman nilikot yung mga maliit na isda. Salamat. Pasensya na mga idol kung hindi natin nabidyohan itong King Mac nating napana. May mga pagkakataon talaga o karamihan na pagkakataon ganito talaga yung nangyayari. Minsan yung isda na nabibidyohan natin hindi natin nahuhuli at hindi naman natin nabibidyohan nahuli naman natin, kaya pasensya na mga idol. Dito nag-drop tayo sa dulo ng bahura kung saan tayo nakapana ng King Mac. Eto, napakaraming labahita.
Ito yung tinatawag namin na pilat o pagtitipon-tipon ng labahita paghapon na. Madami sana itong mga labahita kaso malaki yung pana na dala natin at malabo yung dagat. Nakakita pa sana tayo ng malaking barakuda kaso hindi rin natin ito na pana gawa ng mailap at hindi na natin hinabol. Si Bro Daryl nakakita rin ng dugtong tuna kaso hindi rin napana. Nagtagal pa kami dito sa bahuran na ito, baka may dumaan pa na mga pelagic kaso wala na talaga nagpakita. Kaya napagpasya namin ni Bro Daryl na maglangoy na pabalik, medyo malayo pa kasi yung lalangoy namin at salubong pa kami sa agos kaya nagdahan-dahan na kami para hindi kami maabutan sa paglubog ng araw. Habang pauwi tayo mga idol, eto susubukan sana natin na tumira ng labahita. Kaso halos pare-pareho. Medyo maliit itong mga labahita. Yung malaki na labahita nandun talaga sa dulo ng bahura. At eto, papana na sana tayo kaso nag-aalanganin tayo. Medyo maliit pa itong mga labahita para sa pana natin. Kaya hindi tayo dito tumira. Pero may mga oras talaga na pumapana tayo ng labahita gamit itong inverted natin na pana pag walang-wala talaga tayo iuwi na isda sa bahay na iulam. Kaya pag no choice, ginagamit talaga natin itong pana natin. Dito nagpapaalam na ako kay Bro Daryl kasi si Bro Daryl doon dadaan sa may mga bakaw papunta doon sa bahay. Malapit lang kasi yung bahay ni Bro Daryl sa bahay ni Idol John TV Vlog. Tayo naman dito tayo dadaan sa may pantalan. Ito kasi yung malapit na daanan papunta doon sa bahay. Kaya nagdito pa lang, naghiwalay na kami sa dadaanan namin. Kaya dumiretso na tayo sa pantalan para umahon. Inaabot na tayo mga idol ng dilim. Pagkarating natin dito sa pantalan. Medyo hapon na rin kasi. Alas 5 pasado na. Mag-alas 6 na ng hapon. Kaya medyo madilim na. Ayos na rin kahit hindi natin nahuli yung dalawang trevally na nagpakita. Nabidyohan naman natin kaso hindi naman natin nahuli. Yung King Mac naman hindi natin nabidyohan pero nahuli naman natin. Kaya salamat pa rin kahit hindi natin nabibidyohan, nahuli natin itong isda. Bali, hanggang dito muna mga idol ang ating video. Pasensya na kayo at hindi na natin na ipakita yung pagtimbang at kung ilan yung kinita natin sa mga nahuli natin na isda. Babawi lang tayo sa susunod na upload natin na video. Maraming salamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay at panonood sa mga video natin. God bless po sa lahat at dive safe sa lahat ng mga espiro.